Sir Renz, papaalam na uli ako sa inyo. Bukas na yung flight ko. Ma'am Gina naman, parang hanggang ngayon nalulungkot pa rin ako kasi parang biglaan naman yung gusto nyo mangyari agad na aalis na kayo. For good na po ba kayo sa Pilipinas? Opo, Sir Renz. Kahit kayo, sir, mamimiss ko kayo. Kaso po, talagang kailangang magdesisyon na ako para sa aming mag-ina. Kasi yung anak ko, alam niyo naman, ilang taon na ako dito. Gusto ko na rin magkasama kaming dalawa. Total, tapos na siya mag-aral, may trabaho na siya. Parang gusto ko na rin na umuwi na. Ay, Miss Gina, wala na ba talaga akong chance na makuha ka ulit? Kahit ako na lang mag-flight sa'yo pabalik. Sagot ko na yung ticket mo. Yung kahit bawasan ko na lang yung accommodation mo na bayaran. Parang, Miss Gina, malaking bagay kasi ikaw sa restaurant namin eh. Sa ngayon, sir, decided na ako. Pero huwag ka po mag-alala. Basta nagustuhan kong bumalik, kukontakin po kita. O sige, kung wala na talaga akong magagawa para sa desisyon mo, good luck na lang po sa buhay niyo sa Pilipinas at saka safe flight. May hinanda din ako mga konting pasalubong para sa mga anak niyo po. Naku, sir, salamat ng marami. Paano po? Nagpapasalamat ako ng marami sa sobrang mabuting pakikitungo nyo sa akin. Salamat Kayo po. pa ba, Miss Gina? Halika na, Miss Gina, bibigay ko sa iyo yung mga pasalubong mo na pwede mong ibigay sa mga kamag-anak mo sa Pilipinas. Naku, salamat, sir. Tagal naman nun. Sino ba inaantay natin dito? Ano sinabi ko sa'yo? Yung nanay kong OFW lang dun sa Singapore na isa lang factory worker. Kakainis nga eh. Ako pa yung sundo sa kanya. Ba't kasi hindi na lang siya mag-taxi pa uwi? Ba't kailangan sunduin pa? Anak, dito na ako. Hey! Wait! Lumayo ka nga sa akin. Ang daming tao, oh. Tingnan mo sa paligid, tinatawag mo kong anak. Sana ko nagbihis ka na maayos, mukha kang sosyal. Ako yung unang yayakap sa'yo. Pero tingnan mo yung itsura mo. Yan ang nanay mo. Ano pa ba? Tingnan mo, sino bang hindi mahiya sa itsura niyan? Anak, umuwi ako dahil miss na kita. Ano? Alam mo, hindi ka na na-miss eh. Di ba isang linggo ka lang dito sa Pilipinas? Pwede ka namang umuwi na agad kinabukasan. Oo nga po, tama naman siya. Bakit po kailangan niyo pang magbakasyon? Ba't di na lang po kayo magtrabaho doon? Para mas maraming pera kayo ipapadala kay Eden dito sa Pilipinas. Di po? Tama. Na-miss ko na nga yung anak ko. Gusto ko magsama na tayo dahil ilang taon na ako dun eh. Ang totoo nung uwi ko to, for good na. Ha? For good? Oo. Oh my God, for good. So, ibig sabihin, habang buhay mo kung ipapahiya sa mga kakilala ko? Tingnan mo tong friend ko, oh. Mayaman yan. Katulad ko, kasi ako successful na, di ba? Tapos, ganun-ganun lang kadali. Yung reputasyon ko, yung imahe ko na nakikita ng ibang tao na mayaman, malinis, madudumihan lang yan dahil sa'yo. O naman, nakakahiya ka. Nga po, bakit naman po kasi hindi kayo man lang nag-ayos-ayos? Hindi naman yung itsura ng anak niyo sa itsura niyo. Hindi naman ako mag-base na maayos kung ano gusto mo. Alam niyo ma, kahit anong bihis mo, ikakahiya pa rin kita. Kasi nga, ang trabaho mo rin sa ibang bansa, factory worker lang. Ibig sabihin, isa ka lang utusan doon ng mga dayuhan. Kaya kung ako sa'yo, ma, huwag ka nang magpakita sa akin. Pero wala akong magagawa, nanay kita, di ba? So, alam mo naman yung address ko. Ikaw na lang mag-isa pumunta doon, umuwi. Kasi kami ng friend ko, pupunta pa kami sa mamahaling restaurant para kumain. Okay, mag-repeat. Ano? Uuwi ako mag-isa. Alam ko naman, kadadating ko lang. Kaya nga ako nagpasundo sa'yo eh. Teka lang po, kompleto naman po mga paat kamay nyo, ha? Bakit hindi nyo po kayang umuwi mag-isa? Tama siya. Ano ikaw, pumunta ka na ng abroad, makitid pa rin yung utak mo. Kaya pwede ba, huwag mo tatawagin anak ha? Maraming tao. Tara na. Hindi. Malapad. Ano ba? Anak, buti dumating ka na. Hindi ako makapasok sa kondo eh. Hindi mo pala naibigay sa akin yung susi. Malapang, darating talaga ako, di ba? Kasi kondo ko to. At isa pa, bakit ko ibibigay sa yung susi ng kondo ko? Kondo ko nga, di ba? Ibig sabihin, ako yung may karapatan. Kung sino man, yung papapasukin ko. Ikaw, ano ka ba? Wala ka namang kwentang ina, di ba? At saka, isa pa, magiging palamunin kita. Kaya, huwag ka nang umangal dyan. Kung napapagod ka, edi sana humiga ka dito. Ang lawak-lawak ng sahig, oh. Matanong nga kita, ba't ba ganyan ang trato mo sa akin? Ano bang problema mo sa akin? Dahil lang sa pag-iitsura ko?
wala na akong kailangan i-explain sa'yo, no? Kung yan yun sa tingin mo, okay, isa na yun. Kasi yung may mahirap na kamag-anak, ina, alam mo yun, nakakadiri kasi. Mahirap, nakakadiri. Anak, alam mo ba kung nagkaganito ako? Kung magpapakasarap ng buhay ko dun sa abroad, bibili ako ng mamahaling gamit para sosyal ako sa paningin mo, kaya kong gawin yun. Pero hindi ko ginawa dahil iniintindi kita, pinag-aaral kita, para maisustento ko sa'yo. Pinapadala ko sa'yo lahat, di ba? Kaya paano ako gagayak ng maayos? Sana naman maintindihan mo. Ay nako, yan talaga hirap sa mga magulang. Marunong manumbat. Kung ano na lang sinusumbat sa anak. Eh ako din naman nagsikap para sa sarili ko eh. Kaya nga narating ko kung ano meron ako ngayon. Kaya kung isusumbat mo yung lahat ng ginastos mo sa akin, obligasyon mo yun. Kaya pwede ba wag mo kong kausapin, pagod ako. Eh, hindi naman kita gustong sumbatan. Gusto ko lang ipaliwanag sa'yo para maintindihan mo kung bakit hindi ako nakabili ng mga mamahaling damit na bagay sa panlasa mo. Alam mo, paulit-ulit na lang yung mga sinasabi mo eh. Ikaw na makinig. Umalis ka dyan, dadaan ako. Maghintay ka, pag nakapasok na ako, saka ka papapasok, okay? Alis! Tao po! Tao po! Sino ka? Ay, magandang araw po, ma'am. Nandiyan po ba si Madam Gina? Gina, meron. Madam, wala. Pero nanay ko yun. Bakit? Ayun na nga po, Madam Gina. Eh, ikaw po ba yung anak ni Madam Gina? Ako nga, bakit? Ano bang kailangan mo? Ikaw pala yung nakukwento niya sa akin. Ay, siya nga pa po pala, hinahanap ko po si Madam Gina. Teka nga lang, bakit mo tinatawag na madam yung nanay ko? Eh, gusgusing factory worker lang naman sa ibang bansa. Nako, hindi mo po ba alam? Yung nanay mo, isa siya sa may pinakamalaking negosyo dito sa Pilipinas. Eh, mukhang hindi mo ata alam. Teka lang, hindi kita magets. Ano ibig mong sabihin? Yung nanay mo po, mayaman yon. May negosyo na nga po siya dito eh. Katunayan nga yan, sobrang laki ng tulong sa akin ng nanay mo kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ko napagtapos yung mga anak ko. Kaya binabawi ko na lang din sa trabaho yung utang na loob ko sa kanya. Wait nga lang. Anong trabaho mo sa nanay ko? Eh, driver po ako ng nanay mo. Driver? Opo. Isa pa po pala, may kasama ako. Yung amo niya dun sa ibang bansa. Sir Rans. Oo, totoo yung sinabi lahat ni Yvette. Actually, yung mama mo, nagtatrabaho siya dati sa company ko nung nasa ibang bansa pa. Eh, sa totoo nga yan, bago umuwi si Miss Gina dito sa Pilipinas, nag-meeting na kami. Eh, gusto niya nga dito mag-for good sa Pilipinas. Eh, ganun din naman ako. Kaya, sabi ko, bakit hindi na lang kami maging business partner? Kaya nung umuwi siya dito, sinimulan niya agad-agad yung business na pinaplano namin. Kaya ngayon, lumalago, nag-e-expand. Hindi mo ba yun alam? Wala akong alam sa mga ganyang bagay. Paano ba pinagsasabi nito? Totoo naman yung mga sinasabi nila. Kagaya ng gusto mong mangyari, na umalis ako dito sa condo, kasama na ako sa kanila para iayos yung business na itinayo namin ni Sir Renz. Sir Renz, buti naman nakadating ka ng maayos dito. Siyempre, Miss Gina, tagal na tayo nag-uusap. Tuwan-tuwa ako kasi naging successful yung pinaplano nating business. Yes. Inaantay na kayo ng mga investors natin. Tara na po. Sige, Sir Renz. Ingatan mo sarili mo, ha? Alis na ako. Miss Yvette, makikikuha na lang ng mga maleta ko sa loob, ha? Sige po, ma'am. Ako na po bahala. Thank you. Kunin ko na po, ma'am, ha? Arian! Uy! Oh, napunta ka rito sa bahay. Bakit? Kasi narinig ko doon, malaki daw yung papremyo sa casino. Sana naman yan. Kasino na naman, Din. Nandito nga ako para humiram sa'yo ng pera. Ay, wala akong ipapahiram sa'yo. Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka masyadong invested dyan. Lahat na ng ipon mo, binigay mo na lahat dun sa casino. Ano na natira sa'yo? Wala. Ito na nga, nafe-feel ko na naman nanalo ako ngayon, kaya pagbigyan mo na ako, pabayaran naman kita eh. Anong na-feel? Inuubos niya ng pera mo. Kaya tigil-tigilan mo na yan bago ka pa maubos. Sabi ko sa'yo, wala akong ipapautang. Pasensya na. Ay naman, parang wala naman tayong pinagsamahan. Kaibigan mo ko, di ba? Kaya nga, kaibigan kita eh. Sinasabihan kita, tigil-tigilan mo na yan. Wala kang mapapala dyan. Aring gusto kong mabawi lahat ng natalo ko doon. Doon ka sa nanay mo manghingi.
Wala akong ipapahiram sa'yo. Masyado ka nang na-addict. Huwag ko sa'yo. Hindi na tayo magkaibigan. Eh di wag, bahala ka dyan. O Eden, napasyal ka. May, hindi naman ako napasyal dito eh. Eh, gusto ko lang sanang sabihin sa'yo na sorry sa lahat ng nagawa ko. Eh, kung magtataka ka, bakit mukha na akong dugyot ngayon, tulad ng sinabi ko sa'yo dati. Eh, kasi nga, nabaon ako sa utang, gawa ng sinugal ko lahat ng pera ko sa kasino. Ayun na nga, hindi ko na mabawi-bawi yung talo ko. Eh, gusto kong bawiin eh. Kaso, ang labo na, wala na akong perang natira sa akin. Anong gusto mo ngayong mangyari? Eh, ma, baka naman, pwede mo kong pahiramin dyan ng pera. Alam mo, Eden, yan sugal. Sugal yan eh. Hindi mo mabibilang sa kamay mo kung ilan lang ang nanalo dyan. Kaya nga tinawag na sugal yan. Talo ka dyan. Alam mo, kaysa pahiramin kita ng pera, tumulong ka sa akin dito sa negosyo natin at para maiayos mo yung buhay mo. Makabawi ka. Alam mo, Eden, ginawa ko tong trabahong to, pinangarap ko tong buhay na to, hindi para sa akin lang. Kasama ka dito. Kaya lang, nabigla ako sa pagtrato mo sa akin nung dumating ako, kaya humiwalay ako sa'yo. Pero alam mo ba, anak, ginawa ko to para sa future ko. Kasi sabi ko nga, darating yung panahon, mag-aasawa ka, iiwan mo ko, kaya pinaghandaan ko yung kinabukasan ko. Pero habang hindi mo pa naman nangyayari, yung sinabi ko, dumito ka na muna. Kaso ma, nahihiya po ako eh. Ang dami kong atrasa sa'yo. Ang dami kong nasabi. Isa pa, ang dami kong utang na babayaran. Eh baka pati ikaw madamay kung hanapin man ako ng batas. Walang ibang tutulong sa'yo. Ako din. Alam mo, yung ginawa mo sa akin, yung mga salitang binitawan mo sa akin, siguro yun ang isang nakakapagsama ng loob ko. Pero, hindi ko kayang gawin na tiisin ka, anak. At pagka nagkapamilya ka na, yan din ang gagawin mo sa anak mo. Yung gabayan mo sila at pagpasensyahan sa lahat kung ano man ang nangyari. Dumito ka na, ayusin mo tong negosyo natin, at kung ano man yung kailangan mo, aalalayan kita. Maraming salamat ma ha. Salamat talaga. Siguro naman ngayon, mahahag na kita. Miss na kaya kita. Sorry talaga ma.